Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay at pag-asa. Buhay na walang hanggan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya ang sabi dito sa Episo chapter 4 verse 2, kayo maging mapagkumbaba, mabait at matiyagang, magmahalan kayo at magpaumahinan. Pag sumakita ninyo, manatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamagitan ng buklod ng kapayapaan. Isa lamang ang katawan, isa ang Espiritu. Gayon din naman, isa lamang ang pag-asa. Gayon, pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagtawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang panampalataya at isang bautismo, isang Diyos, Ama nating lahat, siyang higit sa lahat, gumagawa ng lahat at sumasalahat. Ang bawat isa sa atin ay binibigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa langit, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig kong sabihin? Nang umakyat siya, ang ibig sabihin niyan ay ang bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya ring umakyat sa kalangitan. Siya rin umakyat sa kataas-taasan, sa kabila ng mga langit, upang ito'y malaganapan ng kanyang kapangyarihan, ang kalahat-lahatan, at ang iba'y ginawang apostol, at ang iba'y propita, at ang iba'y ebangelista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa mga paglilingkod sa lahat ng hinirang, sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Kaya pala ito pinatayo ng Diyos, ang mga propita, ebangelista, pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ng lahat ng hinirang sa ikaunlad ng iglesia ng Diyos. Sa gayon tayo lahat ay magkakaisa sa panampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, na maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo Jesus. Yang sabi dito, hindi tayo katulad ng mga batang nagdadala ng bawat aral na parang sasakyang dagat na sinaklot-saklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malinlang ng mga taong nagangad na ibulid tayo sa kamalian, manapay sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, paging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamagitan niya
na nagbubo ng sa pamagitan niya nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kaso-kasuan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi ng buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamagitan ng pag-ibig. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita nagbibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungang espiritual upang maunawaan namin ang iyong salita. O Diyos, ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Kaya kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa ngalan ni Jesus, through the power of the blood of Jesus, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nakita natin ang bawat lingkod ng Diyos ay may kani-kaniyang kaloob. May kaloob ng Diyos. Yung iba, propita. Ang iba, pastor, ebanghelis, apostol at guro. Ito'y inahanda ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Hallelujah! Ito mga kaloob ng Diyos na minsan hindi natin naunawaan dahil bihira lang nagtuturo ng kaloob ng Diyos. Ang kanilang tinuturo lagi ay ang doktrina ng reliyon, hindi doktrina ng Diyos. Ito doktrina ng Diyos upang malaman natin ang mga kaloob ng Diyos, upang hindi tayo maging ignorante sa mga kaloob ng Diyos sa ating naririnig, at hindi natin ito malapastangan dahil ang kaloob ng Espiritu Santo na ating malapastangan, napakadelikado. Delikado. Dahil ang mga nagalapastangan sa mga kaloob ng Espiritu, ang sabi sa Marcos, chapter 3, verse 28 to 29, kapag hinamak natin ang kaloob ng Espiritu ng Diyos, magkaroon tayo ng kasalanan na walang kapatawaran. Kasalanan na walang kapatawaran. Kaya kailangan namin ito ihayag, ipangaral, upang ang mga tao maiwasan nila ang kasalanan na walang kapatawaran. Ito ang sabi sa Marcos, chapter 3, verse 28. Tandaan ninyo ito, maring ipagpatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panalait sa Diyos. Ngunit, ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad ang kanyang kasalanan, ay hindi mapapawi kailanman. Hindi ito mapapawi kailanman kapag linait natin ang Espiritu Santo. Ito ang napakadelikado kapag ang Espiritu ng Diyos ang linait natin. Napakadelikado ito. Kaya kailangan malaman natin ang mga kaloob ng Espiritu Santo upang hindi natin ito malait, mahamak,
Dahil kapag inamak natin ito, magkaroon tayo ng kasalanan na walang kapatawaran. Hindi na mapapawi kailanman. Napakadelikado ito. Ito napakalagang aral na dapat malaman ng tao. Ang kaloob ng Espiritu ng Diyos. Kaya sabi sa unang Korinto chapter 7, verse 6 to 7, ang sinasabi ko, hindi utos, kundi pagkaunawa sa inyong kalagayan. Ibig ko sana kayong lahat ay tulad sa akin, ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos ang bawat isa. At ang mga ito'y hindi pari-pariho. Hindi pari-pariho ang kaloob, kaya minsan pinagalooban tayo mangaral ng salita ng Diyos. Nilalait ng mga tao. Nilalait nila. Ito'y isang kasalanan sa Diyos. Dahil ang sabi dito sa unang Tesalonica chapter 4 verse 8, kaya ang sino mang umamak sa aral na ito ay umahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu. Sa Diyos siya umamak, hindi sa tao. Kaya napakadelikado. May mga kaloob naman nagpapagaling ng may sakit at kababalaghan. Ito naman ang sabi nila, albularyo. Kaya nakita natin mahirap humamak sa mga kaloob ng Diyos. Kailangan kilalanin natin ito. Mayroon naman nagsasalita ng iba't ibang wika, speaking of tongues. Yan ay kaloob ng Espiritu Santo. Tanda yan sa atin ng Diyos na tayo ay iligtas niya. Kaya ang sabi dito sa Efeso chapter 4 verse 40, huwag ninyong dulutan ng pigati ang Espiritu Santo, sapagat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan ng pagdating ng takdang panahon. Ito pala, speaking of tongues, ay tatak ng Diyos. Ang katibayan, ito ang katibayan ng katubusan pagdating ng takdang araw. Kaya maraming hindi nakaunawa nito. Kaya pinagsabihan nila mga siraulo, baliw. Kaya hindi nila alam, sila nagkasala sa Diyos. Nagkasala ng walang kapatawaran. Nilait nila ang Espiritu ng Diyos. Bakit nagsasalita sila ng iba't ibang wika? Dahil sila ay nakipag-usap sa Diyos. Naipag-usap sila sa Diyos. Dahil ang sabi sa unang Korinto chapter 14 verse 2, ang nagsasalita ng iba't ibang wika ay sa Diyos nakipag-usap, hindi sa tao, sapagat walang nakakaunawa sa Kanya. Dahil nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Napakaliwanag ang speaking of tongues. Ang pagsalita ng iba't ibang wika ay sa Diyos nagpag-usap, hindi sa tao. At siya nagsasalita ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya nakita natin kung kaano kahalaga. Dapat ito ang ating pagamitin. Dapat ito ang dapat natin handumon sa ating kabuhi na makapagsalita ng iba't ibang wika. Dahil ang sabi dito sa verse 4, ang sariling pamumuhay espiritual ay pinaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika
pinaunlad ito ang kanyang pamumuhay espiritual. Tingnan mo mga nagsalita ng iba't ibang wika. Napakainit sa Diyos. Napakainit. Ito naman ang kaloob na nagpapagaling na may sakit at gumagawa ng kababalaghan. Na-misinterpret din ng mga tao na sila ay albularyo. Kaya minsan, may mga lingkod ng Diyos. Ito ang kanilang minimithi. Ito ang kanilang pangarap. Magpagaling na may sakit. Gumawa ng kababalaghan. Kaya marami ngayon, may mga pastor na rin naglilibot sa bawat lugar dahil nais niya i-execute ito ang pagpagaling ng may sakit at gumawa ng kababalaghan. Dahil kapag ito ginawa niya, mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang mga tao, to see is to believe, ayaw maniwala kung wala silang nakita. Ngunit hindi nila alam ang napakalaga sa mga kaloob ng Diyos. Ang magsalita ng salita ng Diyos. Ipahayag ang salita ng Diyos. Yun ang napakahalaga sa lahat. Dahil yan ang kaligtasan. Kaligtasan. Ang magsalita ng salita ng Diyos. Magpahayag ng salita ng Diyos. Yan ay utos ng Diyos. Magpahayag ng salita ng Diyos. Ngunit minsan, kung ito naman natin, marami naman gusto nila magkaroon sila ng kapangyarihan dahil nais nilang magpasikat kung sila ay nagpapagaling ng may sakit. Nakalakad ang mga lupog at nakakita ang mga bulag. Kaya piling, ganda ng piling niya, parang siyang pinaka number 1 na lahat ng lingkod ng Diyos. Yan mga mithi niya ay hindi para sa Diyos, kundi para sa sarili niya lamang na pangarap upang tingalain siya ng lahat na lingkod ng Diyos para sabihin na siya talaga ang ginagamit ng Diyos. Minsan, hindi ito ibigay ng Diyos sa mga tao na ganyang pag-iisip. Alam ng Diyos na gagamitin niya lang ito sa pansarili niyang pakanan. Gagamitin lang niya. Kaya ang tunay na kaligtasan, makarinig kayo ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos na ipinahayag sa inyo. Dahil ang problema natin, mahirap magbasa. Tamad tayo magbasa. Walang panahon magbasa. Kaya, nandito tayo ngayon. Itugunan ang inyong mga pangailangang espiritual. Basahan kayo. Ipahayag sa inyo kung ano ang nais ng Diyos. Dahil ito talaga ang utos ng Diyos. Ito ang utos niya. Sabi sa unang Timothy chapter 4, verse 13, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Ito utos ng Diyos. Ipangaral ang salita ng Diyos. Basahin ang kanyang salita at ipahayag, ituro hanggang si Kristo ay dumating. Bakit kailangan gagawin ito? Dahil kapag nakarinig ang tao at masunod niya ang Diyos, tiyak ang kanyang kaligtasan. Kaligtasan, yan inawali ng lahat na reliyon, kaligtasan. Paano maligtas ang isang tao?
Ngunit ang masama, ang kaligtasan naman na sinasabi nila ay sa kanilang reliyon lamang, hindi nasa Diyos. Kung hindi ka pumasok sa kanilang reliyon, hindi ka maligtas. Yan ngayon ang problema sa mga reliyon. Ang kaligtasan ay sa kanilang reliyon lamang. Hindi nila alam ang kaligtasan ay kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus lamang ang kaligtasan. Kaya ang sabi dito sa Gawa, chapter 4, verse 12, kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa kanyang pangalan lang pala ibinigay ng Diyos. Bakit kani-kanino tayong pangalan lumalapit? Bakit may nagsasabi, kung hindi ka pumasok sa aming simbahan, hindi ka maligtas? At itong mga huling araw, may lumabas na naman na isang bulaang guro na sabi niya, mag-disciple ka sa akin para ikaw ay tunay na alagad ng Diyos. Hamakin mo, nagsasalita na ako ng salita ng Diyos. Gusto niya papasundin ako sa kanyang doktrina. At magsalita din ako, magturo ng tao, hindi turo ng Diyos. Kaya ito ang hindi mabuti. Sabihin niya, kapag maging lingkod niya ako ayon ay karapat dapat ako magpahayag ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, gagawin niya ako na kanyang lingkod. Lingkod na ako ni Kristo. Ngunit hindi daw sapat. Kailangan maging lingkod niya ako. Nakakatawa naman. Salita na ng Diyos ang sinasabi mo. Gusto niya ipahayag ang kanyang doktrina. Ipahayag ang kanyang tinatayo na reliyon. Ito ang doktrina ni Kristo na sinusunod ko, ang nakasulat sa banal na aklat. Hindi doktrina ng tao, doktrina ng reliyon. Gawa-gawa lang yan ang mga ambisyoso na mga lingkod ng Diyos. Ito na ang tunay na pagsunod sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sa banal na aklat, hindi sa utos ng doktrina ng reliyon. Yan ay isang doktrina lamang. Marami mga tao na iligaw dahil sa doktrina. Marami mga tao na pinuses na mga doktrina ng bawat reliyon, na poses. Hindi na nila nakita ang katotohanan, ang tunay na pagkilala sa Diyos, dahil napusis nga sila ng doktrina ng reliyon. Ito ang doktrina ni Kristo sa banal na aklat. Kaya minsan ang tao pag dumaan sa reliyon, nadaya siya. Dahil si Satanas ay pumasok sa bawat kasimbahanan. Paano si Satanas pumasok sa bawat simbahan? Dahil sa doktrina ng reliyon. Hindi yan salita ng Diyos. Yan ay salita lamang ng isang tao, na isang founder, nag-ambisyon na maging propita. Yan ay salita lamang ng tao, hindi yan salita ng Diyos. Ang doktrina ng reliyon, kung hindi ka nagbabasa at wala kang alam sa Biblia, madaya ka dahil gamitan ka naman ng bersikulo
O ito sabi ng Diyos. Pagkatapos yan, sasabi ng Diyos, gawa-gawa na siya doon ng doktrina sa bawat bersikulo at ang reliyon niya ang tama at totoo. Ganun na ngayon ang dyablo pumasok sa bawat simbahan, dayain kayo. Kaya maraming mga tao ayaw na magbasa ng salita ng Diyos. Dahil doon na sila sa doktrina ng reliyon. Dahil ang doktrina ng reliyon ay sapat na. Ligtas na daw sila dahil sa kanilang doktrina. Yan doktrina ng reliyon lamang, doktrina ng tao na ginagamitan ng bersikulo ng Diyos para sabihin sila ay sa Diyos. Ngunit ang tunay na doktrina ng Diyos ay sa banal na aklat ng gagaling. Diyos mismo ang nagpapahayag sa bawat bersikulo na pinapahayag. Diyos ang nagsasalita. Diyos ang nagsasalita. Ginagamit lang ang aming bunganga. Kami isang mikropono lamang. Kami isang trumpa lamang. Ngunit pag binasa mo ang salita ng Diyos, Diyos mismo ang nagsasalita sa inyo. Kaya ako, itong doktrina ko ni Kristo sa Biblia, itong sinusunod ko. Hindi ako sumusunod sa doktrina ng tao. Yan ay doktrina ng reliyon. Dahil kapag sinunod mo ang kanyang sinabi, yun na ang sinasabi mo sa tao. Kaya kita mo, karamihan may magdoktrina ng reliyon. Halos bihira lang gumagamit ng bersikulo. Puro kuro-kuro at opinyon. Yan ang practice nila sa pag-aral. Kaya yun din naman ang kanilang natutunan. Kaya ang aking practice naman, puro Biblia, bersikulo, basa ng basa. Dahil yan ang nais ng Diyos. Yan ang tunay na pagsunod sa Diyos. Kita mo maraming mga kasimbahanan, gagamit siya ng bersikulo, pagkatapos magkwento, magpahayag, papunta na sa kanyang reliyon, na siya lang ang tama at totoo. Hindi naligtas ang tao kung hindi pumasok sa kanila. Kung pakinggan mo, ay napakatamis ang salita ng Diyos sa Biblia. Ngunit ang kanilang atik-atik at bulatik sa doktrina ay mas lalong kinakalamay kayo. Kinakalamay. Bakit? Magaling pa ba ang kanilang doktrina kaysa doktrina ng Diyos? Ito ang doktrina ng Diyos sa banal na aklat. Kaso nais lang nila magkaroon ng tatak ng kanilang reliyon. Ganito ang reliyon namin. Lahat na mapamaraan ng Diyos ginagamit nila upang dayain ng mga tao. Malaman mo yan. Pag pumasok ka sa reliyon na yan, subukan mo hindi ka gumawa ng kasalanan. Sumusunod ka sa Diyos. At wala kang nilalabag kundi tawang salita ng Diyos lang ang binibigyan mo ng halaga. Hindi ka mabuti. Dahil ang gusto niya, sumunod ka sa kanyang doktrina. Sumunod ka sa kanyang turo. Turo ng tao na ambisyoso. At gamitin ba niya ang salita ng Diyos? Kaya marami ngayon nagkakasala sa Diyos. Alam ng Diyos ang inyong minimite, pinaplano. Kaya ito ang pinasukan ang mga kaloob ng Diyos na naman. Ngunit higit sa lahat, ang lahat
pinaka number 1 na kaloob ng Diyos ay magpahayag ng kanyang salita. Ito naman ang magpagaling ng may sakit, gumawa ng kababalaghan at sabihin, kita mo, sa Diyos kami. Kasi ang mga tao, to see is to believe. Kaya sila nadaya. Nadaya sila ng tagapagturo ng kasinungalingan. Kaya ang sabi dito sa Mateo, chapter 7, verse 21, hindi lahat tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Sabi sa verse 22, pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan. Napakaliwanag ng papalayas ng mga demonyo at gumawa ng kababalaghan sa iyong pangalan. Ang sabi ng Diyos sa verse 23, at sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, mapagawa ng masama. Bakit? Paniwalain ang tao. Ginagamit nila ang Diyos, ginagamit nila ang Espiritu Santo upang paniwalain ang tao. Doon mo yan makita oras na hinamak niya ang lingkod ng Diyos. Diyan mo makita na siya pala ay isang bulang guro. Dahil kung siya ay totoo na lingkod ng Diyos, dapat pagkamahalin niya ang mga ginagamit ng Diyos. Hindi niya kayang mahalin dahil hindi under sa kanya. Ang gusto niya magpasakop sa kanyang doktrina. Kaya marami ngayon nadaya. Marami nadaya. Yan sabi ng Diyos sa Mateo chapter 7 verse 22. Pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumawa ng kababalaghan sa iyong pangalan. Sino ito? Mga naga-albularyo ngayon. Sila yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos sa verse 23, at sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin o paggawa ng masama. Bakit? Gagamitin pa nila ang kapangyarihan ng Diyos para sa sarili nilang hangarin upang sumikat sila. Hindi para sa Diyos, kundi para sa sarili nila. Ginagamit lamang ang Diyos upang sila ay maging tanyag, upang sila ay maging magaling. Ganyan ang mga tao ngayon. Yan ang minimiti niya, nais niya ebidensya na sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya maraming mga tao napapahamak dahil sa kanilang mga pangarap sa buhay, hindi para sa Diyos, kundi para sa sarili nilang pangarap na maging head pastor. Sa kanilang pangarap na maging, pagdating araw, maging Santo Papa din sila. Sila pinakamataas. Pangarap na maging propeta, maging apostol. Hindi masama mangarap ng ganyan. Huwag mo lang hamakin ang lingkod ng Diyos.
Dapat marunong ka sana tumingin kung sino ang lingkod ng Diyos at sino ang lingkod ni Satanas. Nadaya ka ng iyong kapag-iisip. Nagmamataas. Marami ngayon mga kapastoran nagmamataas sa Diyos. Humahamak naman sa iba. Nasaan ang pag-ibig ni Kristo Jesus? Kaya sinabi ko ito, ang sabi dito sa Mateo chapter 7, verse 22, pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. Sabi ng Diyos sa verse 23, at sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin mapagawa ng masama. Sino ito yung pinagsabihan ng Diyos? Ikaw yan! Ikaw yan! Na lingkod ng Diyos! Na gumagawa ng nangangaral at gumagawa ng kababalaghan, ngunit walang kababalaghan naman nangyayari. Nagpapagaling ng may sakit. Maliwanag dito ang sabi, pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at gumawa ng kababalaghan. Pirit niya rin sana gumawa ng kababalaghan, ngunit hindi pinahintulutan ng Diyos. Dahil kung pinahintulutan ito ng Diyos, magyabang na siya sa lahat ng mga lingkod ng Diyos at mangtapak-tapak na. Di bali sana kung turuan niya ang mga lingkod ng Diyos. Ito ang tama, yan ay mali. Okay yan. Ikaso, ito'y para lamang sa kanyang kayabangan. Kaya sinabi sa kanya ng Diyos at sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin mapagawa ng masama. Yan ang mga ambisyoso na lingkod ng Diyos. Kaya sabi sa ikalawang Tesalonica chapter 2 verse 9, lumitaw ang suwayal at taglay ng kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nagalinlang na tanda ng kababalaghan. Ito pala galing kay Satanas din. Si Satanas ay nagpapagaling ng mga tao nang magawa rin ng kababalaghan upang madaya ang mga tao. Sabi dito, lilitaw ang suwael na taglay ng kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at lilinlangin niya ang mga tao sa tanda ng kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri na pandaraya sa mga taong mapapahamak, mga taong maligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan, sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan. Ipinubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at paniwalain sa kasinungalingan. Napakaliwanag. Sino ito? Sinasabi ng banal na aklat, ikaw yan! Ikaw yan! Ikaw yan! Ang gusto gumawa ng kababalaghan, ngunit hindi pinintulutan ng Diyos na makagawa ka ng kababalaghan dahil gagamitin mo lang sa pagyayabang,
sa lahat na lingkod ng Diyos. Sabi dito sa Pedro, ikalawang Pedro, tandaan mo, ikaw rin ito sinasabi sa ikalawang Pedro. Ikalawang Pedro, chapter 2, verse 1. Nung una lumitaw sa Israel ang bulang propita, at sa inyo naman lilitaw ang bulang guro, gagamitan nila ng katusuan ng pagtuturo sa mga aral na kakasira ng inyong panampalataya. Itakwil nila ang Panginoon na nagligtas sa kanila. Maraming mga iba't ibang klaseng bulang guro. Itakwil nila si Kristo. Sabihin niya si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Itakwil niya si Kristo. Imbis ang salita ng Diyos, ipahayag niya doktrina ng reliyon. Yan ang pagtakwil kay Kristo dahil ang Biblia ay salita ng Diyos, ay si Kristo Isos. Makita mo ang mga bulang guro. Sabi dito gayon, marami ang silang naikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. Dahil dito patandaan ng katotohanan na nilapastangan nilang daan ng katotohanan. Imbis ituro nila ang kaligtasan, ituro nila kung ano-ano doktrina ng reliyon. Imbis kaligtasan, reliyon nila, ituro nila, ganito kami. Hindi pwede yan sa amin. Hindi yan matanggap sa amin. Ito kami, nakakabilib. Kaya nakasulat ka na dito sa banal na aklat. Ang sabi sa verse 3, ikalawang Pedro chapter 2 verse 3, sa kanilang kasakiman, linangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang iyong kayamanan. Kaya magsalita siya, kukuha siya ng bersikulo para sabihin sa Diyos at dagdagan niya, matatamis na sa doktrina ng reliyon upang paniwalain kayo at makuha ang inyong kayamanan. Ito ang ibig sabihin. Gagamit naman siya ng salita ng Diyos at dagdagan na niya ng kanyang doktrina at paniwalain kayo. Akala mo ito'y doktrina ng Diyos, hindi. Doktrina ito ng kanyang reliyon. Ginamitan nilang salita ng Diyos para sabihin ito ay doktrina ng Diyos, hindi. Ang doktrina ng Diyos ay nakasulat na dito, kumplito na. Ginagamit lamang ng iba upang pagandahin at paniwalain upang makuha ang inyong kayamanan. Kaya marami ngayon na tao na uto, nakuha ang kanilang kayamanan. Pag nakuha na yung kayamanan at wala ka na, ganito na ang mangyayari sa iyo. Ganito na mangyayari sa iyo. Sabi sa Zacarias chapter 11 verse 16, ang bayan ay bibigyan ko ng pasto na walang kabuluhan. Bibigyan ko ng pasto na walang pagpahalaga sa mga nawala. Dahil kay Kristo Isos, ang sabi niya, pag may 100 ka na tupa, nawala ang isa, hanapin mo yan. Pero ito ang pastor na walang kabuluhan, ay umalis ka sa kanya, babayaan ka niya. Hindi ka niya hanapin, kaya nilabag niya ang
salita ni Kristo. May 100 ka na tupa, hanapin mo. Ang isa, bakit kailangan mo hanapin? Hindi yan dahil sa mapira o walang pira. Dahil siya ay kaluluwa na minahal ng Diyos, na nais ng Diyos iligtas. Sabi dito, ang bayan ko ay bibigyan ko ng isang pasto na walang pagpalaga sa nawawala at hindi naghahanap sa mga naligaw. Hindi yan naghahanap sa mga naligaw na kaluluwa. Ang hinahanap niya, pira, pira. Titingnan ang bulsa nyo, pira nyo. Hindi, sabi dito, walang papalaga sa mga nawala at hindi naghahanap sa mga naligaw. Hindi nag-iilot sa mga napilayan, ni magpalaga sa may sakit, bagkus ubusin niya ang taba at itapon ang buto. Kaya minsan kung pakinggan mo ang salita niya, kaganda, parang hindi siya nag-interes ng pira, pero sa totoo, nahigop na niya ang pira bago niya itapon ang tao. Kaya minsan sabihin niya, oh, hindi ko naman kailangan pira mo, hindi ko kailangan yan. Dahil wala na nga, marami ka nang naigop, sabihin mo hindi mo kailangan ng pira. Hindi yan pira, tingin ng Diyos sa tao na yan na sinasabi mo. Yan ay kaluluwa na minahal ng Diyos, na nais ng Diyos iligtas. Ano ginawa mo? Tapos nahigop mo, tapos naimbodo mo, hospa ang ginamit mo sa paghigop. Itapon mo na parang buto. Hindi ka marunong maghilot sa may sakit. Sabi dito, ang bayan ko, ibibigyan ko ng isang pastol na walang kabuluhan. Hindi nagpapalaga sa nawawala. Hindi naghahanap sa mga naligaw at hindi nag-iilot sa napilayan. Ni mag-alaga ng may sakit bago ubusin niya ang taba ng iyong bulsa at itapon, pagbuto ka na lang. Yan ang pastol na walang kabuluhan. Kaya kayo mga member, tingnan nyo ang mga pastor ninyo. Baka ang mga pastor ninyo ay isa sa mga walang kabuluhan. Pira lang hanap niya. May mga pastor ngayon, akala mo lingkod ng Diyos, hindi pala. Kung anuhin mo yung background niya, hindi mabuti ang background niya. Isa siyang Judas. Isa siyang Judas na klase na tao. Kaya ang sabi dito sa ikalawang Pedro, sabi naman sa ikalawang Pedro, ang katulad ng mga bulang guro na ito ay mga batis na natuyo, mga alapap na itinaboy ng unos, sila inilaan ng Diyos sa pusikit na karimlan. Kaya minsan lumalayo na siya sa salita ng Diyos. Nais niya yung ipakita sa tao na mayroon siyang kapangyarihan, ngunit hindi naman nakita ng mga tao. Pinipilit niya lang sarili niya. Dinadaya mo lamang ang sarili mo. Ang salita ng kaligtasan, pahalagahan mo. Ang mga lingkod ng Diyos, pahalagahan mo. At ang mga member mo. Dahil yan, hindi yan member ang tingin ng Diyos sa inyo, kundi yan kaluluwa na inaalagaan mo. Pahalagahan mo ang bawat kaluluwa. Hindi ang bulsa niya.
Palagaan mo ang bawat kaluluwa ng tao dahil yan ay nais ng Diyos iligtas. Ngunit anong ginawa mo? Hindi kaluluwa ang pinalagaan mo, kundi bulsa. At maging masama pa kung hindi ka niya disciple. Kailangan maging disciple ka niya. Paano ka maging mga disciple sa kanya? Siya nagtuturo ng doktrina ng reliyon. Pasundin ka ng salita ng tao. Samantala, nagsasalita ka ng salita ng Diyos. Dito. Salita ng Diyos sinasabi mo. Hindi siya nakontento dahil nais niya ipahayag ang kanyang doktrina na tinuturo. Hindi ako makareliyon. Ako ay makadiyos. Kaya doktrina ni Kristo Jesus sa Biblia ang sinusunod ko. Dahil kung makareliyon ako, sundin ko yung doktrina mo. Turo ng tao, turo ng kasinungalingan. Upang magyabang ka lang. Ang bago-bago mo pa lang, nagyabang ka na sa ibang pastor na matatanda. Matuto ka muna magmahal sa lahat ng kaluluwa upang ikaw ay maging tunay na lingkod ng Diyos. Paano masabi na minahal mong kaluluwa ginagamit na ng Diyos ay hinahamak mo? Ikaw ba ay sa Diyos? Hindi. Ginagamit mo lang ang Diyos, pag-cover up mo, ngunit ikaw ay isang lingkod ni Satanas. Sa sunod, banggitin ko yung pangalan niya para makilala nyo, para makaiwas kayo. Ngayon, pabitin-bitin lang muna. Sana marinig niya itong sinasabi ko. Kayo nakasira sa born again. Parang ikaw lang ang magaling. Parang ikaw lang pinagsabihan ng Diyos. Yung iba hindi na. Ako nagpaalala lang ako dito sa lahat na lingkod ng Diyos upang malagay sila sa maayos na hindi sila makagawa ng kasalanan sa Diyos. Dahil nais ng Diyos gamitin ang lahat na reliyon. Kaya nakita natin, kaya maraming mga tao ngayon kulang sa kaalaman, nadaya ka patok-patok istorya at wala na sa kanilang halaga ang salita ng Diyos. Diyan mo makita ang isang tao o isang reliyon o isang lingkod ng Diyos na hindi sa Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay tinatakwil niya, kung ang salita ng Diyos ay parang mababaw lang sa kanya, ang kanyang doktrina ang mahalaga. Turo niya galing sa kanyang pag-iisip. Maraming mga tao na paniwala, kawawa naman. Akala mo sa Diyos sila naglilingkod. Hindi pala. Hindi pala sila sa Diyos naglilingkod, kundi sa isang pastor na walang kabuluhan. Lingkod ng reliyon, hindi lingkod ng Diyos. Dahil kung lingkod ka ng Diyos, magsalita ka ng mga salita ng Diyos. Ang kapal ng Biblia na nais ng Diyos magsalita.
Dahil hindi mo magawa yan dahil napundar ka sa isang pato-pato ng istorya. Hindi sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya maliwanag naman ang sabi ng Diyos sa unang Timoteo ay ganito naman. Unang Timoteo ay 2 Timoteo chapter 4 verse 1. Sabi dito sa 2 Timoteo chapter 4 verse 1, inuutosan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na atol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, hindi doktrina mo. Ang ipangaral mo, doktrina ng reliyon mo. Ang ipangaral mo, ang sabi ng Diyos, utos ng Diyos. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Hindi ang doktrina mo. Gagamit-gamit ka pa ng bersikulo ng Diyos upang palabasin na ikaw ay sa Diyos. Ang sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpabulaan ng mga maling aral at pagtuwid sa likong gawain at sa pag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon ang lingkod ng Diyos sa maging handa sa lahat ng mabuting gawain. Ito gawain ng Diyos. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napakakapal nito. Dapat lahat na ito mapangaral mo sa mga tao dahil nais ng Diyos makarating sa mga tao ang kanyang salita. Salita na bigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya maraming nag-away-away na mga reliyon. Bakit kayo nag-away-away? Sa Diyos naman kayo. Dahil sa inyong doktrina na kayo lang ang magaling, kayo lang sa inyo lang makakaligtasan. Kaya nag-away-away kayo, hindi kayo magkaunawaan na saan ang pag-ibig ni Kristo sa inyo. Kaya nakita, imbes lingkod kayo ni Kristo, hindi na kayo lingkod ni Kristo. Lingkod na kayo ni Satanas. Dahil kung sinasabi ninyo ang salita ng Diyos, walang komplikado yan. Walang komplikado. Naging komplikado dahil nagpato-pato kayo ng istorya. Gumawa kayo ng sariling opinyon at kuro-kuro at doktrina. Iyon ang ginagamit ng dyablo upang ilayo kayo sa salita ng Diyos. Ang doktrina ng reliyon ang ginagamit ng dyablo upang mailayo kayo sa salita ng Diyos. Napakaliwanag. Kaya sabi sa unang Korinto, ay ganito ang sinasabi sa unang Korinto. Unang Korinto, chapter 12. Sabi dito, chapter 1, verse 12. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa kay Pablo ako. Sabi ng isa ako kay Apolos. May nagsasabi naman kay Pedro ako, at may nagsasabi, ako ay kay Kristo. Bakit nahati ba si Kristo? Nahati ba si Kristo? Ay inyong reliyon ba ang pinako sa krus ng Kalbaryo? Hindi. Si Kristo lamang ang pinako sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa Kanya lamang ang kaligtasan, hindi sa inyo.
ng mga reliyon. Kayo mga reliyon, makinig kayo. Ang reliyon, ang simbahan, ay isang ospital lamang. Hospital na may sakit espiritual upang gumaling ang kanilang sakit. Ang simbahan ay isang paaralan lamang upang mapangaralan kayo tungkol sa Diyos. Kung paano ninyo masunod si Kristo Isos. Kung paano ninyo masunod ang Diyos. Hindi masusunod. Ikaso ang ginhimo ninyo sa reliyon ninyo, sa doktrina ninyo pinapasunod, hindi kay Kristo Isos. Kaya naging komplikado kayo sa isa't isa. Dahil kung lahat na reliyon pinapasunod lamang kay Kristo, walang away, walang gulo, nagkaunawaan, makita ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang buhay. Ngunit kayo naman implo ng masama. Kayo pa nagaway-away mga leader. Pag malaki mo pa founder ka, na sana pag-ibig ni Kristo hindi mo kaya mahalin ang kaluluwa ng tao. Gusto mo lang siya ututan. Marami mga backslider ngayon sa San Jose. Bakit naging backslider sila? Tanungin mo kung ano ang dahilan. Dahil sa ugali, attitude ng kanilang mga humahawak sa kanila sa iba't ibang kasimbahanan. Nung maalingasaw ang inyong mga baho, sa halip ang tao turuan ninyo sumunod sa Diyos. Tinuturuan ninyo sumunod sa inyong doktrina. Imbis ang tao maturuan mo kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Ano ang ginawa ninyo? Hindi na kayo nakakatulong sa Diyos. Ito ang misyon ng Diyos, iligtas sa mga kaluluwa. Ano ang ginagawa ninyo? Bakit nagaway-away kayo? Nagliligtas ba kayo ng kaluluwa o kaya nagagawan kayo ng pira na sa bulsa ng member ninyo? Nagagawan kayo sa pira ng tao, kaya nagaway-away kayo ng mga reliyon. Dahil kung kaluluwa lang sana iniisip nyo na naisiligtas sa mga tao, hindi kayo dapat mag-away-away. Dahil nag-away-away kayo dahil pira. Pira ang nasa utak ninyo, hindi kaluluwa. Kaya marami dito na nagtuturo ng maling aral at maling katuruan. Hindi nyo kaya pagsabihan. Dahil kayo ay ganyan din. Kaya kailangan ninyo matuto, magpalaga sa salita ng Diyos. Ito doktrina ni Kristo sa Biblia na dapat sundin ng tao upang siya maligtas, upang siya mapunta sa kaharian ng langit. Ngunit tinuruan nyo ng inyong doktrina, ng inyong reliyon, at doon kayo ninyo pasundin ang mga tao. Kaya marami mga tao na pahamak. Dahil sa doktrina nyo pinasunod hindi sa Diyos. At sabihin sa Diyos din, sinong Diyos? Sinong Diyos ang inyong pinapasunod? Yan ba'y Diyos na banal? Yan ba ang Diyos na sa kaitaas-taasan? O kaya ang Diyos na si Satanas? Nandyan yung mga tao pinapasunod. Kung nais ninyo mapasunod ng tao,
pangaralan nyo ng salita ng Diyos, nakasulat sa banal na aklat. Kaya ang sabi dito sa unang Korinto, unang Korinto chapter 3, ay ganito sinasabi sa unang Korinto chapter 3, verse 1 to 4. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa panampalataya kay Kristo. Bibigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya at hindi pa ninyo kayang hanggang ngayon, sapagkat nanlaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan, at ito'y nagpapakilala na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinabi, ako ay sa ganitong reliyon, ako ay sa ganitong reliyon, hindi ba tanda yan na kayo namumuhay ayon sa laman? Sabi sa verse 5, sapagkat sino si Apolos, sino si Pablo, kami ay mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Inakay ba ninyo pananalig sa kay Kristo, o kaya inakay ninyo manalig sa inyong reliyon? Inakay ninyo manalig sa inyong doktrina? Sabi dito, akayin. Sabi dito, sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang gawain na tinanggap niya sa Panginoon. Ang sabi sa verse 6 ng Korinto chapter 3, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Napakaliwanag, Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago, hindi kayo, mga taliwas. Kayo ang nagtanim, iba ang nagdilig, ngunit Diyos ang nagpapatubo. Ginawa ng bawat isang gawain, tinanggap niya sa Panginoon. Kaya ito ginagawa ng bawat isa. Ang gawain tinanggap sa Panginoon. Itong gawain ko, tinanggap ko sa Panginoon. Mangaral dito ng salita ng Diyos. Ito ang gawain binigay sa akin ng Panginoon, hindi sa simbahan. Iba rin gawain yan. Minsan pumapasok din ang dyablo doon kasi ito ng pira. Dito walang pira, kaya ang dyablo hindi makapasok. Kaya kung nasaan ang pira, doon ang pagkakasala. Dahil ang tao, minsan akala mo hangad niya ang kaligtasan ng tao, hindi pala. Pira ang kanyang hangarin, hindi kaligtasan. Ikaw na nga lingkod ng Diyos, sumusunod sa Diyos, parang hindi mabuti sa Kanya dahil hindi ka nagpapasakop sa Kanyang doktrina. Gusto niya maging lingkod ka ng Kanyang reliyon. Lingkod na ako ng Diyos, palingkurin mo ako sa iyong reliyon. Na ang doktrina mo ay doktrina ng tao para sa sarili mo. Haluan mo ng salita ng Diyos para sabihin sa Diyos, pero alam ng Diyos ang iniisip mo. Alam ng Diyos ang mga target mo.
sa loob ng mahabang panahon. Para sa iyo yan ang pangarap mo, hindi para sa Diyos. Para sa iyo yan ang pangarap mo, hindi para sa Diyos. Ambisyoso. Maraming mga ambisyoso na mga lingkod ng Diyos. Ang kanyang pangarap, gamitin lang ang salita ng Diyos upang kumita ng salapi. Gamitin lang ang salita ng Diyos upang marating niya ang kanyang mga pangarap sa buhay. Na parang sino-sino siya sa banda huli. Kawawa naman kayo na ginagamit ng reliyon na yan. Akala nyo sa reliyon kayo akala nyo sa Diyos kayo naglilingkod, hindi pala. Sa reliyon kayo naglilingkod. At sa isang lingkod ng Diyos na walang kabuluhan. Hindi niya pangarap na iligtas ang kaluluwa ng tao. Ang pangarap niya, bukutin ang bulsa nyo. Pero hindi naman lahat ng mga lingkod ng Diyos ay masama. Mayroon naman mabuti. Kaya mahiya kayo sa mga mabuting lingkod ng Diyos. Mahiya kayo pati sila. Nadadamay na sisira ang kanilang pangalan dahil sa inyong kabulastugan. Kaya nagkasala kayo sa Diyos. Akala nyo, lingkod kayo ng Diyos. Tingnan mo ang mga pangarap mo. Ikaw nakaalam yan. Na ikaw rin ang makabinipisyo sa bandang huli. Kaya ang pinaghirap mo ay para sa iyo yan. Hindi para sa Diyos. Para sa iyo ang ang pinaghirapan mo. Para sa iyo yan. Dahil sa iyong minimithi. Sabi ng Diyos, si Apolos ang nagtanim, si Pablo ang nagdilig. Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo kay Kristo Jesus. Hindi na daw sino-sino ka. Narinig mo? Ikaw yan ang sinasabi ko. Sa sunod, isaksak ko ang trumpa sa tainga mo para malaman mo na ikaw yan ang pinagsabihan ko. Para kang Diyos. Maliwanag naman sabi dito, sino si Pablo, sino si Apolos? Kami mga lingkod lamang ng Diyos. Kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isang gawain, tinatanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapatubo. Makarinig kayo ng mga mensahe na para ituwid sa inyo. Nagagalit kayo. At magawa-gawa na kayo ng istorya. Para kang isang marites na klase na pastor. Chismoso, maninirang puri. Ikaw ba lingkod ng Diyos? Kaya nakita mo, dapat ipangaral mo ito sa mga tao. Dahil ang mga tao na makalaman ay hindi makakasunod sa Diyos. At dahil sa kanilang laman, sila ay nakagawa ng kasalanan. Ito ang ituro mo. Hindi yung doktrina mo.
Sabi dito sa Roma chapter 8, ito sabi ng Diyos, verse 7, sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang umamaling sa mga bagay o kung sa laman, hindi siya makasunod sa Diyos. At hindi niya kayang sumunod. Itong mga tao makalaman, ito dapat ating pangaral upang malaman ng tao, ng mga tao ang laman. Huwag niyang sundin dahil ito magpapahamak sa kanya. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang umaling sa mga bagay o sa laman, hindi siya makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang namumuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalulugdan ng Diyos. Napakaliwanag, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ito pangaral mo, hindi doktrina mo. Doktrina ng reliyon. At ito pa dapat ipangangaral mo lagi dahil dito madalas ang mga tao nakagagawa ng kasalanan dahil sa laman, dahil sa kanilang laman. Yan ang lagi mong ipangaral. At ito pa mga Kristiyano, nakasala sa Diyos. Sabi sa Santiago chapter 1, Santiago chapter 4 verse 4, mga taksil, hindi ninyo alam ang kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Kaya sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay kaaway ng Diyos. Ito dapat isaksak nyo. Sa kaalaman ng tao ang sanlibutan, nagpagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Bakit? Ano bang sanlibutan? Ito'y puno ng kasalanan. Mga uso sa sanlibutan ay puro kasalanan. Dahil ang sabi sa unang 1 chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ay nagpupukaw ng masamang pita ng laman. Kaya pala pinagbawal ng Diyos ang makasanlibutan, dahil mapukaw ang iyong laman sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ay nakapupukaw ng masamang pita ng laman, ang mga tukso sa paningin at ang mga karangyaan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Maparamang sanlibutan at lahat ng kinaumangalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Yan ang ituro mo, hindi doktrina, laman. Kaya maraming mga reliyon lamang nakasala sa Diyos dahil sa sila'y makalaman, sila'y makasanlibutan. Kaya ito ating sinasabi upang malaman, mawarningan ng mga tao, mag-ingat sa kanyang sarili, mag-ingat sa kanyang laman, sa kanyang mga kagustuhan at mga bagay sa sanlibutan. Ito'y malaanin natin. Ang sanlibutan na ito ay isang mundo ng makasalanan. Ibig sabihin, lahat makita mo dito, nakakapukaw ng tukso ng laman. Kaya sabi ng Diyos sa unang 1, chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mabagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng sa sanlibutan ay nakapukaw ng masamang pita ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin
At ang karangyaan ng buhay ay hindi nagmula sa Ama na sa langit, hindi galing sa Diyos, kundi sa sanlibutan lamang. Maparamang sanlibutan at lahat ng kinamalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya ito paalala ng Diyos. Tingnan mo sarili mo, hindi sarili ng iba. Para maiayos mong sarili mo sa harapan ng Diyos. Dahil kung tingnan mo ang iba, hindi mo ayos sarili mo. Baka lumabas ikaw ay nagmamagaling pa sa Diyos. Kaya napakaliwanag. Ibigin natin ang salita ng Diyos. Dahil ito'y nakadala sa atin ng kaligtasan. Dahil maliwanag sabi dito, ibigin natin ang salita ng Diyos, hindi ang laman, hindi ang sanlibutan. Ibigin natin ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi dito, sa 1, chapter 14, verse 23, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Si Jesus mismo nagsabi, saan bang salita ng Diyos ni Jesus? Sa Biblia. Hindi doktrina ng reliyon. Sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Kaya pag tinupad natin ang salita ng Diyos sa Biblia, ang sabi dito, ibigin siya ng aking Ama at kami ay mananahan sa Kanya. Napakaliwanag. Kung nais natin ang kaligtasan, dami pa tayo na mga seremonya sa doktrina. Simple lang, kung gusto mo maligtas, huwag kang gumawa ng kasalanan, umiwas ka sa lahat ng kasalanan, at ibigin mo ang salita ng Diyos. Sundin mo ang kanyang kalooban. Dahil ang sabi dito, so sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami ay isa sa Kanya, mananahan sa Kanya. Ang sabi sa verse 21, ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umibig sa akin. Ang tumanggap sa utos ng Diyos, sa salita ng Diyos, at sinabuhay ang siyang umibig sa akin, ay ibigin siya ng aking Ama. Ibigin ko rin siya, sabi ni Kristo, at ako'y lubusan mapakilala sa Kanya, ipakilala sa atin ng Diyos kung gaano kalaga ang Kanyang salita. Salita nagbigay buhay at pag-asa. Itong kaligtasan ng tao, ang salita ng Diyos, hindi ang reliyon, hindi ang doktrina ng reliyon. Gumawa lang ang reliyon ng doktrina upang kung paano niya maabot ang bulsa ninyo. Pinaganda-ganda niya at haluan ng bersikulo at kayo naman kulang sa kaalaman. Tuwang-tuwa kayo. Akala niyo salita ng Diyos, hindi. Yan sabi na kalahating katotohanan, kalahating kasinungalingan. Yung katotohanan doon ang salita ng Diyos, ngunit ang sarili niya ng salita, mga imagination, mga ilusyon, ay napunta sa ambisyon na maabot ang inyong pira sa bulsa. Kaya ito na doktrina ng Diyos, doktrina ni Kristo Jesus. Ito na sundin nyo kung kayo ay sa Diyos. Ngunit kung kayo ay makareliyon lamang, gagawa-gawa kayo ng doktrina nyo at gamitan ninyo rin ng bersikulo at sasabihin kayo ay sa Diyos.
at palabasin na kayo lang ang magaling, kayo lang ang tama, kayo lang maligtas. Ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao na sumusunod sa Diyos. At ang kapamakan ay para sa mga tao na hindi sumusunod sa Diyos. Kaya mag-ingat tayo. Ito ang pinapaingat tayo ng Diyos. Sabi ng Diyos sa atin sa Mateo chapter 7, ito isang babala ng Diyos. Hindi lahat na tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa kare ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Ang sabi sa verse 22, pagdating ng huling araw, ito mga huling araw na ito tandaan ninyo. Ito ang huling araw. Kaya sabi dito, pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Nangangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumagawa ng kababalaghan sa iyong pangalan. Sino ito ang nagpapalayas ng demonyo at gumawa ng kababalaghan sa pangalan ni Jesus? Ito mga tao nag-ambisyon na magyabang pag sila'y nakapagpalakad ng may sakit at nagpaano ng may bulag, nakakita ng bulag, gagamitin nila sa sarili niyang kayabangan at lapak-lapakin ang lahat ng pastor at lingkod ng Diyos. Pagdating ng huling araw, marami na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpapalayas ng mga demonyo at gumagawa ng kababalaghan sa iyong pangalan. At sinabi at sasabihin ko sa kanila, sabi ng Diyos, kailanman hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin mapagawa ng masama. Bakit mapagawa sila ng masama? Imbis pasundin ninyo ang mga tao sa Diyos, sa reliyon ninyo pinasunod. Imbis pangarapin ninyo ipangaral ang salita ng Diyos, salita ng kaligtasan, naghangat kayo ng power para pakita nyo may power kayo, para wala nang patama ang iba pang pastor sa inyo. Yan ay sariling ambisyon at kuro-kuro. Dahil masabi naman dito sa Mateo chapter 24, ay ganito ang sinasabi sa Mateo chapter 24 verse 11, marami ang nagpapanggap na propita at iligaw nila ang marami. Sino ba ito mga propita? Ito nagpapanggap. Mga founder ng reliyon. Sila mga propita ngayon. At marami naman na nalaman nila maging propita pala pag founder. Kaya gusto na nila umalis sila sa ibang kasimbahanan at magpatayo ng sariling kanilang simbahan. At mag-disciple upang gagawing pastor, upang sila makamit nila na sila hit pastor, upang sila ay maging propita. Yan ang ambisyon. Ito'y gawain niya ay para sa sarili niya, hindi para sa Diyos. Dahil ito ang gawain para sa Diyos, ipangaral mo ang salita ng Diyos, salita na bigay buhay, pag-asa, kaligtasan. Walang pira dito, kundi pahayag mo ang kaligtasan ng Diyos, na ibigay ng Diyos. Hindi gaya ng mga reliyon. Pinapatamis ang kanilang salita upang makita makuha ang inyong kayamanan. Kaya sabi sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 3, sa kanilang kasakiman, nilinlang kayo sa kanilang matamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Kaya maraming mga lingkod ng Diyos na nagmamahal sa Diyos, nakuha ang kanilang kayamanan. Hindi nila alam ang kanilang tagapagturo pala ay tagapagturo ni Satanas. Hangad lang nila makuha ang inyong kayamanan. Kaya nagdoktrina sila
ng matatamis na doktrina. Wala kang makita na doktrina na hindi matamis. Lahat yan matamis. Damay kalamay. Kaya ang tao, akala niya sa salita ng Diyos, hindi pala. Ito'y doktrina lamang ng tao. Doktrina ng tao para makuha niyong kayamanan. Napusis kayo. Marami mga reliyon ngayon napusis ng doktrina ng reliyon. Napusis kayo ng doktrina. Kaya nawala ang inyong pag-iisip. Iakusa ninyo na surrender ang inyong pira dahil napusis kayo ng doktrina. Ang iba naman nagbibigay para sa Diyos. Para talaga sa Diyos. Ngunit sinasamantala ito ng mga ginagamit ng Diyos. Sinasamantala lamang, kaya sayang naman yung kaloob mo para sa Diyos. Hindi naman pala ang Diyos na kinabang, kundi yung taliwas na lingkod ng Diyos. Hallelujah! Ito lang aking mensahe. Maraming salamat at magandang araw sa lahat. Meron tayong kapatid kay Kristo na magsalita naman ang salita ng Diyos. Ito'y kaligayahan namin, ipahayag ang salita ng Diyos. Wala kaming pira, wala kaming sweldo dito, ngunit matamis gagawin ang gawain ng Diyos na walang pira. Pero mas matamis sa mga tao gumagawa ng gawain ng Diyos. Nagahakop, nagailig ang pira. May hose ng tubig na nagailig sa kanilang bulsa. Hindi yan masama kung gamitin nila para sa Diyos. Hallelujah, purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa buhay mo, Brother Bert. Purihin ang Diyos na may likha at may lalang. Purihin ang Diyos na nag-extend sa atin ng panibagong oras, buhay at patnubay na mapatuloy natin ang evangelism. Tulad nga ng sinabi ni Robert, hindi po pera ang usapan dito, kundi kayamanan. Account natin doon sa langit ang kailangan. Kaya mga kaibigan, kapatid sa Panginoon, maniwala man kayo o hindi, lahat tayo ay mayroong calling. Lahat tayo ay mayroong calling, meron tayong pagkatawag at tinawag tayo ng Diyos. Hindi mo po natin at hindi mo kailangan na i-anoint ka ng